Hua! Ang kasal ko sa loob ng 10 araw. Palitan mo ang groom ko. Palitan ng groom? Yaw yaw. Si Su Jingchen ba yan? Binuli ka ba ng lalaking John? 5 minuto na lang. Ikakasal na ako. Sabi nila, ang kasal ay libingan ng pag-ibig. Pero, handa ako. Ako, si Su Jingchen. At ako, si Shen Sinan. Kusang loob kaming magiging mag-asawa. Mula ngayon, magkasama sa hirap at ginhawa. Magmamahalan habang buhay. Sa Jingken. Anong ginagawa mo? Yaw yaw. Sumama ka sa akin. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Gayon sana ang araw na tayo, ang magpapakasal at magrehistro. Pero, ikaw ang nag-imbita sa akin para panoorin kayo. Kayong dalawa na magpakasal at magparehistro. Salamat sa imbitasyon. Pero ayoko nang makita. Yaw yaw. Alam mo naman, siya ang first love ko. Ang nanay niya ay malubha ang sakit ngayon. Ang tanging hiling niya, para lang makita siyang ikasal. Nandito lang ako para tumulong. Maintindihan mo naman ako, di ba? Kailangan bang magpakasal para lang tumulong? Sa Jingken, sayang at hindi ka naging artista. Napakasayang talaga. Pagkatapos ng 2 buwan, magdidiborsyo kami. Sa panahong iyon, ikaw pa rin ang asawa ko. 2 buwan? Pero pagkatapos ng 10 araw, ikakasal na tayo. Ito rin ang gusto kong pag-usapan sa'yo. Yaw yaw, pwede bang ipaubaya mo muna ang kasal kay Nanan? Anong sabi mo? Pangako, ayusin ko ulit ang kasal natin sa ibang araw. Anong sabi mo? Paano mo nasabi? Ang ganyang bagay? Yaw yaw, mabait sa akin ang nanay niya noon. Ayokong umalis siya nang may pagsisisi. Kaya kailangan mo akong isakripisyo. Ganon ba? Gustong nanay niya. Bakit kung ano ang gustong nanay niya, sinusunod mo lahat? Pero kung ano ang gustong nanay ko, hindi mo pinapansin? 6 na taon na, ni minsan hindi mo pa nakikita ang nanay ko. Palagi mong sinasabing abala ka. Pero para makipag-arte sa kanya, may oras ka? Abala talaga ako noon. Kaya tinis ko lahat yan. Pero magpapakasal ka sa kanya? At gagamitin mo pa ang kasal ko? Anong akala mo sakin, martyr? Tama na. Ako ang sawang-sawa na. Para lang sa first love mo. At sa baliw niyang, nanay, magpakasal ka na. Ang nanay niya ngayon ay may stage 4 na cancer. Bakit hindi ka na lang magkaroon ng kaunting empatiya? Yaw yaw. Ilang araw na lang ang natitira sa nanay niya. 2 buwan lang ang hihintayin mo. Ganon ka ba kadesperado magpakasal? Paano naman ang nanay ko? May sakit din sa puso ang nanay ko. Hindi rin niya kaya ang matinding emosyon. Gusto rin niyang makita akong ikasal. Pwede ba, huwag ka nang mag-inarte pa? Tandaan mo to, anuman ang mangyari, ang magiging nobya sa kasal, siya lang. Tungkol naman sa nanay mo, mamamatay na ba siya? Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang kasal ko, bago siya mamatay. At Shen, naipaliwanag mo na ba ng maayos? MS Jiang, salamat sa pag-unawa mo. Alam kong mahirap ang hiling na ito, pero ang nanay ko kasi, hindi na palaga niya kaya. MS Jiang, gusto ng nanay ko ng family picture. Pwede ka bang tumulong magpakuha ng litrato? Anong ginagawa mo? 2 buwan lang ang hihintayin mo. Ngayon, tulungan mo na sila. Bilisan mo. Tulungan mo. Hindi ko na kayo tutulungan. Binabati ko kayo. Maligayang kasal. Sana magtagal kayo. Ikaw. Ay, teka. Huwag ka nang bumalik. Second hand na lalaki. Nandidiri ako. Dang 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 dang. Maligayang kaarawan sa ating prinsesa, Yao Yao. Maligayang kaarawan. Wow, ito yung pinakagusto ko. Ang limited edition na. Stuck, di ba? Siyempre naman. Para lang dito, ilang gabi akong nagpuyat, nakipag-unahan sa internet, sa bilis ng kamay. Ang hirap kunin nito. Sabihin mo,
Hindi ba ako deserving ng reward? Ang sinasabi ko, ito ang reward. Ay naku, hindi pa tayo nagdi-dinner. Kung gayon, maligayang pagbati sa ating Jingxin Company ngayong araw na opisyal na itinatag. Good luck sa negosyo. Sana maging maayos ang lahat. Yaw yaw. Salamat sa pagsuporta mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong palalakihin natin ang Jingxin Company at patatatagin at pakakasalan kita ng marangal. Pwa! Sa kasal ko sa 10 araw, palitan mo ang groom. Yaw yaw. Sa wakas, natauhan ka na. Ikaw ang marangal na miyembro ng pamilya Jiang ng Shangjing. Aking kayamanan. Siya, isang mahirap na lalaki mula sa probinsya. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Kwe, tama ka. Ay, nga pala. Yaw-yaw, naalala mo pa ba yung inilaan sa'yo ni na mama at papa? Na arranged marriage mo? Yung tuwing nakikita ka niya, para siyang nawawala sa sarili? Yung prinsipe ng Jingquan? Kailangan kong ipaalam sa batang yon. May pagkakataon na siya. Naku! Dati, pinakiusapan mo pa sina mama at papa. Para lang payagan kang makasama ang batang si Su Jingchen. Daddy. Marco, pamanhin, hindi ko matatanggap ang bulaklak mo. May boyfriend na ako. Mauna na ako. Naniniwala ako. Makikita mo rin ang tunay na para sa'yo. Hindi mo alam, matagal ka nang hinihintay ng taong yon na makipaghiwalay. Nung nakaraang araw, nagbiro pa siya na. Kung hindi raw mas magaling ang asawa mo sa kanya, agawin ka niya sa kasal. Kwe, sabihin mo sa kanya. Dumiretso na lang siya bilang groom para hindi namang agaw ang kasal. Mang-agaw ng kasal. Kuya, ibababa ko na. Jiang Xinyaw. Ibig mong sabihin, agawin mo ang kasal. Bukas, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Kung mangahas kang sirain, ang kasal namin ni Nanan. Huwag kang magtataka kung kalimutan na kita. Mula nang magpasya kang pakasalan, muna ang iyong first love. Hindi ba't kinalimutan mo na ako? Huwag kang mag-alala. Wala akong interest sa mga bagay ng ibang tao. Mabuti naman kung ganun. Kailangan lang nating maghintay ng 2 buwan. Pagkatapos niyan, sa panahong ito, sasama ako sa'yo sa bahay. Alis pa rin siya. Anak, bakit ka umiyak? Ma, kahit gaano pa natin, lokohin si Achen. Pagkatapos ng 2 buwan, babalik pa rin siya, kay Jiang Xinyaw. Baliw na bata. Ano ba nang iniisip mo? Kinasal na sila. Ang panatilihin ang puso niya, hindi ba madali? Basta't mapaniwala mo siya, na si Jiang Xinyaw ay wala ng pag-asa. Siya ay magiging sayo na. Ma, tama ka. May pag-asa pa tayo. Makinig ka sa akin. Anak kang nga ng nanay mo. Ang talino mo. Ang bagay na to, ipagkatiwala mo sa nanay mo. Ginagarantiya ko, gagawin kong makaaway ang makasintahan. Mula ngayon, putol na ang kanilang ugnayan. Alam mo ba ang balita ngayon? Naman, ang prinsipe ng Jingquan, naglabas ng anunsyong kasal magdamag. Nang marinig niyang, pumayag kang pakasalan siya, agad siyang nag-anunsyo ng kasal. Gusto niyang, malaman ng lahat ng aso sa kalsada, na ikaw ang asawa niya. Pwa! Ang aga-aga pa, pinupuri mo na siya. Sabihin mo, hindi ba't nakakuha kang maraming benepisyo mula sa kanya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi naman. Ako, taos puso akong, umaasa na maging masaya ka. Alam ko na. Salamat, kuya. Nga pala, kahit nasa ibang bansa siya, inarkila niya ang pinakamahusay na wedding team sa buong mundo para tulungan kang maghanda. Gusto niyang bigyan ka ng perpektong kasal. Hindi na kailangan. Nakahanap na ako ng wedding company. Gusto lang niyang maghanda pa ng kaunti. Para sigurado. Nga pala, sabi niya,
Lahat ay ayon sa gusto mo. Sag. Kailangan ko nang ipa-alter ang wedding gown ko. Bye muna. Hello. Isang buwan na ang nakalipas. Nag-order akong wedding gown dito. Kukunin ko na ngayon. Ms. Jayang, ang wedding gown mo ay kinuha na ng asawa mo. 2 araw na ang nakalipas. Halika. Wala ako sa tindahan noong araw na yon. Sabihin mo kay Ms. Jayang kung anong nangyari. Ay check ninyo yung fee. Noong araw na yon. Achen. Achen. Maganda ba ako? Maganda ka. Mas maganda ka pa. Kaysa sa panaginip ko. Achen. Sipitin mo ako para siguraduhin kong hindi ito panaginip. Sa lahat ng taong ito, sa panaginip lang ako nakapagpakasal sa'yo. Paano ito magiging panaginip? Salamat at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi, magpapakasal na ako sa iba. Tatawagan ko na si Emersu para ibalik ang wedding dress. Hello, Emersu. Si Ms. Jayang. Si Jiang Xingyao ang nagpadala sa'yo para kunin ang wedding dress, di ba? Sabihin mo sa kanya, ibabalik ko yan pagkatapos ko gamitin. Walang makikipag-agawan sa kanya. Sa Jingken, ang wedding dress ko. Pero ito ang pinakamataas na kalidad sa bansa. Hand-embroidered na Suzhou silk. Sobrang mahal. 200,000. Anong ibig mong sabihin? Pinahiram ko lang naman kay Nanan para gamitin. Ngayon, pera ang pinag-uusapan mo sakin? Achen. Hindi tayo pwedeng magkasama. Kahit ba ang wedding gown na to, hindi ko na pwedeng kunin. Gusto mo ng pera, di ba? Seth, ibibigay ko sa'yo ngayon. Dahil mahilig ka sa pera. Pag kinasal tayo, magrenta ka na lang sa bridal show para makatipid. Huwag mag-aksaya ng pera. Alipay, nakatanggap ng 200,000 yuan. Talagang mapagbigay. Tita! Tita! Ayos ka lang ba? Tita! Ma. Hello, 120. Tita! Ma. Ma, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin. Ma. Jiang Qingyao, kung galit ka dahil inagaw ko si Achen, inagaw ko ang kasal mo, pwede mo akong saksakin. Pero bakit mo kailangang saktan ang nanay ko? Sobrang nakakadismaya ka. Hindi ako. Hindi ikaw. Kung hindi ikaw, sino pa? Jiang Xingyao. Hindi ko inakala na sa 6 na taon nating magkasama, ganito ka kagaling magpangga, ganito ka kalupit. Anim na taon tayong magkasama. Ganon pala ako sa paningin mo? Ganon pala ang tingin mo sa akin? Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi, pero dinala ako rito matapos akong patulugin. Paano nangyari yan? Ikaw lang at ang nanay ko ang nandito. Ibig mong sabihin, inatak ka ng nanay ko. Ganyan na ang kalagayan ng nanay ko. Paano pa siya magkakaroon ng lakas para atakihin ka? Biktima lang ako ng inyong paninira. Nang patulugin ako, nakita ko ang mukhang nanay mo. Tama na. Ganyan na ang kalagayan ng nanay ko. Gusto mo pa rin siyang panirain. Hindi ba gusto mo lang na gumising ang nanay mo? Tutulungan kita.
Jiang Kinyaw. Nasa ganitong kalagayan ang nanay ko dahil sa'yo. Lalaban ako sa'yo. Nanan, huwag. At Chen, ginawa na niya ang nanay ko. Nasa ganitong kalagayan. Tutulungan mo pa rin siya. Hindi. Natatakot lang ako na madumihan ang mga kamay mo. Sa Jingken, hindi ko kailanman, sinaktan ang nanay niya. Lahat nito ay, iska na lang nilang mag-ina. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, maari kang. Huwag mo akong sisihin. Ito ang parusa sa mga kasalanan mo. Mula ngayon, bahala ka na sa sarili mo. Sa Jing. Chen. Gayon. Para kay Shansinan, kaya mo pa, saksakin ako ng walang pag-alinlangan. Ang saksak na to, ay lubos nang nagputol. 6 na taon ang pinagsamahan natin. Sana, hindi mo pagsisihan to. Hello? Isa-isa zero po ba? Gising ka na. Mabuti naman at gising ka na. Kukunin ko muna ang gamot mo. Magpahinga ka ng maayos. At Chen, hindi mo dapat sinaksak si Jiang Tsinyaw. Para sa akin, paano kung magsumbong siya sa pulis? Nakalimutan mo na ba kung paano niya sinaktan ang nanay mo kahit magsumbong siya? Siya pa rin ang unang huhulihin ng pulis. Pero, ayokong umabot sa pulis. Alam ko, mabait ka at ayaw mong ipagpatuloy. Pero, patay na patay sa akin si Jiang Tsinyaw. Paano niya magagawang ipahuli ako? Pero, Sedge na, kahit magsumbong pa siya, may paraan ako para bawiin niya ang kaso. Sa Jingken. Tingnan lang natin kung anong paraan mo para bawiin ko ang kaso. Isa-isa zero po ba? Mag-report akong kaso. simula ngayon, ako na ang asawa ni Achen. Achen, mahal kita. Mahal din kita. May balita na ang prinsip ng Jingquan ay ikakasal din dito na yon. Totoo pala. Mukhang ngayon nga talaga, ang magandang araw. Siguradong si Tsinyaw ay matagal na naghanap. Inis mo pa rin si Jiang Tsinyaw. Bakit nagpalit ng nobya? Wala kang pakialam. Kaumanhin, dumating na ang nobya ng prinsi. MS Chang, ang kaso mo, natapos na namin ang pagproseso. Ayon sa investigasyon, hindi mo sinaktan sa Zhangquilan. Pero si Su Jingken, sinaktan ka nga niya. Huwag kang mag-alala. Arestuhin na namin siya. Salamat po. Jiang Tsinyaw, anong ginagawa mo rito? Magpapakasal ako. Sinasabi ko sa'yo, ang nobya sa kasal ngayon, para lang kay Nanan. Sinong nagsabi sa'yo na ikaw ang pakakasalan ko? MS Jiang, ito ang huling hiling ng nanay ko. Pagkatapos ng kasal, ibabalik ko sa'yo si Achen. Pagbigyan mo na ako. Ang mabuting aso hindi humaharang. Umalis ka diyan. Ikakasal na ako. Ikaw, Ay, nga pala. Ang lalaking ito. Sa'yo na lang. Jiang Tsinyaw, Paano ka naglakas loob? Nabastusin ang magiging yung madam ng pamilya gunang Shangjing? Hindi mo ba iniisip ang kahihinatnan? pamilya gunang Shangjing, Achen. Gabi na. Tara na.
Pumasok na tayo. MS Shen Sinan, handa ka bang pakasalan si MR Su Jingchen? Sa hiyap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Mamahalin mo ba siya? Poprotektahan, habang buhay nang walang iwanan. Opo, handa ko. Ginoong Su Jingchen. Handa ka bang pakasalan si Binibining Shen Sinan? Sa hiyap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Mamahalin mo ba siya? Poprotektahan, habang buhay, at hindi iwan. Ginoong Su Jingchen. At Chen. Kinakausap ka ng host. Anong tanong? Ginoong Su Jingchen, handa ka bang pakasalan si Binibining Shen Sinan? Ako, Kuya Chen, ang prinsip ng Jingquan. Kakapahayag lang ng misteryosong nobya niya. Siya ang 8. Hindi kanya niloko. Nandito siya para magpakasal. hindi pwede. Hindi pwedeng. Pakasalan ni Yao Yao siya. At Chen, nanonood ang lahat sa ibaba. Gusto rin ng nanay ko na makita akong ikasal. Huwag kang umalis, please. Patawad, Nanan. At Chen, Yao Yao. Huwag kang magpakasal. Ayos na ang ilaw. Jiang Xingyao. Sobrang-sobra ka na. Pinapunta mo pa ang kapatid mo para magpanggap na ikakasal ka, para lang lokohin ako. Su Jingchen, hindi pa ako tapos sa'yo. Sa pananakit mo sa kapatid ko, anong ginagawa mo dito at nagwawala ka? Kwa, huwag mo siyang pansinin. Puntahan mo muna sina mama at papa. May sakit sa puso si mama. Huwag mong ipalam sa kanya to. Suwerte ka, bata ka. Jiang Xingyao. Ang galing mong magpanggap. Sa kasal mong yan, wala kang groom, wala ring bisita. Malinaw na malinaw, isa lang tong kalokohan. Kalokohan man o hindi. Anong pakialam mo? Ang tigas pa rin ng dila mo. Gusto mo lang magdrama, para inisin ako. Pero ayos lang, kahit nandito na ako. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo. at Chen. Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang pansinin. Naghihintay na ang mga bisita natin. Bumalik na tayo. Bumalik na tayo. Sige na. Sa Jingken. Nandito ka na rin lang. Hindi ka ba inom ng alak sa kasal bago umalis? Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Kung gusto mo talagang magpakasal, hanapin mo na ang groom mo ngayon. Ako ang groom niya. Pasensya na. Nahuli ako. Ang prinsipe ng Jingkwen. Ganito ba talaga manamit? Ang kaswal? Alam kong ayaw mong maging sentro ng atensyon. Kaya pagkababa mo ng eroplano, nagpalit ka agad ng damit para iwasan ang mga reporter. Napahiya ba kita? Of. Hindi. Ang mahalaga, nandito ka. Jiang Xingyao, kaya pala ang galing mong magpanggap. Humanap ka ng construction worker para magpanggap. Hindi ba? Sa tingin mo ba, maniniwala ako sa'yo sa ganyan? Maniniwala ka man o hindi. Ngayon, ikakasal ka na sa kanya? Hindi ka pa ba tapos sa pag-ingay mo? Kung tapos ka na, sumama ka na sa akin. Sa Jingken, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Hindi mo ba narinig? Ayaw niyang sumama sa'yo. Anong karapatan mo? Na makialam sa amin? Ako ang asawa niya. Huwag mo siyang hawakan. Jiang Xingyao, sinasabi ko sa'yo, kung magpapakasal ka sa manggagawang ito, pagsisisihan mo yan balang araw. Manggagawa. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Ang prinsep ng Jingquan, Gu Wangjun. Ikaw, talaga bang magpapakasal ka sa kanya? Bakit hindi? Ako lang ba ang gusto mo? At Chen, nagmamakaawa ako sa'yo. Impossible. Malinaw mong sinabi na ako lang ang mahal mo. Hindi mo rin ba sinabi? Na ako lang ang papakasalan mo? Ako, wala akong choice noon. Siya, may sakit ang nanay niya. Mamamatay na ang nanay niya. Kaya nga pinagbigyan na kita, di ba? Nangako ako, kung darating ang araw na, pipili kang iba.
Magpapakasal ako sa ibang lalaki. Hindi ako pumili ng iba. Mula pa sa simula. Ikaw lang ang pinili ko, Yao Yao. At Chen, nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin, please. Hindi mo kami pwedeng iwan ng nanay ko. Huwag mo kaming pabayaan. Bumalik. Saan? Mawawala na ang asawa ko. May tao ba diyan? Pakialis po itong Ginoo. Palabasin niyo siya. Yao Yao, umuwi ka na sa akin. Sa Jinken, bitawan mo ako. Bitawan mo ang asawa ko. Talaga bang magpapakasal ka sa isang hindi mo mahal? Nakalimutan mo na ba? Minahal mo ako sa loob ng 6 na taon. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko nakalimutan. At mas lalong hindi ko nakalimutan. Na dahil sa first love mo, sinaksak mo ang kamay ko. Yao Yao. Hindi ko sinasadya. Ako, noon kasi, sobrang galit lang ako. Maniniwala ka sa akin, nasaktan ka. Mas masakit pa sa akin yan kaysa sayo. Masakit? Bakit hindi ko maramdaman? At Chen, hindi mo dapat sinaksak si Jiang Tsinyaw. Para sa akin, paano kung isumbong niya? Nakalimutan mo na ba kung paano niya sinaktan ang nanay mo kahit isumbong niya? Siya pa rin ang unang huhulihin ng mga pulis. Pero ayoko nang umabot sa mga pulis. Alam ko, mabait ka at ayaw mong maghabol. Pero, patay na patay sa akin si Jiang Tsinyaw. Paano niya magagawang isumbong ako? Pero, Huwag kang mag-alala. Kahit isumbong niya talaga, may paraan ako para bawiin niya ang kaso. Sa Jinken, tingnan natin. Kung anong paraan mo para bawin ko ang kaso. Anong ibig mong sabihin? Nag-report ka? Yao Yao. Nabaliw ka na ba? Nag-report ka nga. Ikaw ang unang nanakit sa kanya. Makukulong ka rin. Bakit naman ako makukulong? Mula simula, ako ang biktima. Siya, si Shensinan at ang nanay niya, ang unang dumukot sa akin. Tapos ikaw, Su Jinken, sinaksak mo ako. Anong sinasabi mo? Impossible. Nangyari yan. Kasama ko siya buong araw. Kasama ko siya. Kasama mo siya buong araw. Pero ang nanay niya? nagsisinungaling ka. Ang nanay ko ay isang matanda na walang kalaban-laban. Paano kanya idudukot? Tama. May malubhang sakit ang nanay niya. Alam kong hindi ka maniniwala. Ito ay mula sa mga autoridad. Sa bridal shop. Sa underground parking lot. Sa araw ng insidente, kitang-kita sa video. Ikaw! Ikaw! Naglakas loob kang agawin ang lalaki ng anak ko. Mamaya, papatayin kita. Shensinan. Hindi ba sabi mo, malapit nang mamatay ang nanay mo? Malapit na ngang mamatay ang nanay ko. Dahil malapit na siyang mamatay, natatakot siya. Natatakot siyang hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Kaya niya ginawa ang lahat ng ito. Alam mo na noon pa, di ba? Hindi. Ngayon ko lang din nalaman. Ang nanay ko kasi, nagkamali lang siya. Patawarin mo na siya. Anong silbi kung patatawarin ko siya? Ang pananakit ng nanay mo kay Yao Yao, malaking krimen yan. Hindi bababa sa 10 taon ang sentensya. Ang tanging magagawa mo ngayon ay humingi ng tawad kay Yao Yao. Sa ganoong paraan lang posibleng mabawasan ang sentensya ng nanay mo. Naiintindihan mo ba? Sinyaw, ang nanay ko kasi, isang babae lang sa probinsya. Wala siyang alam. Wala siyang masamang intensyon. Walang masamang intensyon? Kung walang masamang intensyon, manonood lang ba siya habang sinasaksak niyo ako at nagpapanggap na patay sa sahig? Walang masamang intensyon? Hindi ba niya alam na nakamamatay ang kutsilyo? MS Jiang. Alam kong malalim ang sugat na ginawa ng nanay ko sa kamay mo. Ngayon, ibibigay ko ang kamay ko bilang kabayaran. Masaya ka na ba? Anong gagawin mo? Pero hindi ko rin kayang panoorin ang nanay ko na makulong.
hindi ko na palaga alam kung anong paraan pa ang magagawa para mapatawad ako ni MS Jiang. Sa ganyang konting peg-arte. Gusto mong patawarin kita? Shensinan, ang galing mo talagang. Magplanong masama. Jiang Xinyaw, talaga bang kaya mong panoorin siyang saktan ang sarili niya? Bakit hindi? Halos saksakin niya ang kamay ni Yao Yao. Kung gusto niyang bawin ang kaso, kailangan niyang magbayad ang perehong halaga. Hihiwa ako. Huwag. Huwag ka nang magsalita, Chen. Dahil kung si MS Jiang ay gusto akong saktan ang sarili ko para lang mapatawad niya ako. Gagawin ko. Bakit hindi mo pagawin? Tama na. Jiang Xinyaw, talaga bang ganoon kakalupit? Ang nanay niya ay wala nang ganong oras. Gusto mo ba talagang makita siyang mamatay sa loob? Ganoon ba? Tingnan natin kung talagang wala nang ganong oras ang nanay niya. Anong ibig mong sabihin? Si Hank Kilan, wala siyang sakit. Ang mga medical record na ito. Marami niyan sa internet. Tita, Kuya Chen, bilisan mo. Nahimatay si tita. Ma, Anong nangyari? Lumabas si tita para hanapin kayo. Pero hindi na siya bumalik. Nag-alala ako kaya lumabas ako para tingnan. Pagkalabas ko, nakita ko siyang nahimatay. ma, huwag mo akong takutin. Ma, Anak, huwag kang matakot. Ang mga sinabi ninyo kanina, narinig ko lahat. Sadyang nakunwari lang akong nahimatay. Jiang Qingyao, hindi ka pumayag na bawiin ang kaso. Sige na nga. Tapos, sinisiraan mo pa ang nanay ko. Isang taong maayos. Paano naman? Bigla na lang hihimatayin ng walang dahilan. Naintindihan ko na. Nagkamali lang si tita dahil sa kawalan ng kaalaman. Kahit maliit na pagkakamali lang. Gusto ninyong gumawa ng peking medical record para pigilan siyang mabawasan ang sentensya niya. Di ba? Kontrolin ninyo sila. Anong ginagawa ninyo? Anong gagawin ninyo? Huwag kang padalos-dalos. Maniniwala ka sa akin. Anong gagawin mo? Huwag mong saktan ang nanay ko. Nagkunwari ka lang talagang may sakit. Chen, pakinggan mo ang paliwanag ko. Pakinggan? Naglakas loob kang saktan ako. Saktan ka? Kung hindi mo ako niloko. Kung hindi mo ako sinaktan. At sinaktan ang pinakamamahal kong tao. Ang paghampas ko sa'yo ay banayad pa. Ako ang nanakit sa'yo. Mula simula hanggang dulo. Ikaw lang ang may gusto. Inilip ba kita? Nakuha mo pang magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi mo lang ako niloko. Paano ko magagawa? Iyon kay Yaoyao, magsalita ka. Bitawan mo ang anak ko. Kumalma ka. Dalhin niyo sila sa baba. Ipasa sa pulis. Huwag. Yaoyao. Nakita mo na ang lahat. Sila, mag-ina, ang nanloko sa akin. Niloko nila ako. Patawarin mo ako. Mag-umpisa tayo ulit. Sa Jingken. Ang pagmamahal na huli na, wala nang halaga. Wala na akong pag-asa sa'yo. Impossible. Nagbibiro ka lang, di ba? Impossible. Paano mo ako hindi mamahalin? Huwag mo akong iwan. Chen, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang babaeng yan, matagal nang may relasyon kay Guang Jun. Naghahanap lang siya ng dahilan para makipaghiwalay sa'yo. Ako, nagtaksil? Lahat ng narito, pati na ang mga reporter sa labas, ay makapagpapatunay sa kalinisan ko at ni Gwangjun. Pero, Kale? Sa Jingken, sabihin mo ng toto. May nagawa ka ba na ikinapinsala ko? Ako, wala akong ginawa. Sumpa ko, wala. Inosente ako.
Kuya Chen, sobra ka naman. Hindi. Bakit mayroon ka niyan? Tanungin mo ang mga taong malapit sa'yo. Habang nasa ospital ako, ipinadala nila ang mga bagay na ito, na parang tropyo. Gusto ba nila akong patayin sa galit sa aking higaan? Pero sayang, wala akong interest sa second-hand na lalaki. Shensinan. Hindi ba, matagal ko nang sinabi sa'yo, na ayusin mo ang lugar mo. Ako at siya, mula simula hanggang dulo, ay puro palabas lang. Bakit mo pa siya ginulo? Hindi. At Chen, di ba nangako ka sa akin na hindi ka na uli makikipagbalikan sa kanya? Ikaw yon, ang nanay mo ay hindi malusog. Ginawa ko yon dahil sa kabutihan ng puso ko. Pinapatahan lang kita. Naintindihan mo ba? Dahil sa kabutihan ng puso ko. Yaw, dahil sa kabutihan ng puso ko. Para lang patahanin siya. Kahit ang pagtulog namin, o ang kasal ngayon, kailangan mong maniwala sa akin. Ginawa ko yon para lang patahanin siya. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang minahal ko. Wala nang halaga sa akin kung sino ang mahal mo. Dahil nahanap ko na ang sarili kong kaligayahan. Gusto ko lang siyang makasamang gayon at mamuhay ng masaya. Hindi ka niya naiintindihan. Hindi kayo bagay. Hindi. Wala nang iba sa akin, na mas kilala si Yao Yao. Hindi niya kaya ang maanghang. Mahilig siya sa buto. Kapag masaya siya, kumikiling-kiling ang ulo niya ng kusa. Kapag malungkot o nasasaktan siya, palagi siyang nagpipilitang maging matatag, at magaling siyang magtago ng nararamdaman. Ang tanging takot niya ay ang dilim. Kung papakinggan mo ng mabuti, maririnig mo na sa pagsasalita niya, nanginginig ang boses niya. Tapos ka na ba? Parang ikaw pa, ang tunay na nakakakilala sa kanya. Wala kang isang tama sa lahat ng sinabi mo. Sabihin ko sa'yo, hindi siya mahilig sa buto. Mahilig siya sa maanghang. Tuwing kumakain siya, ang spicy hotpot, kayang-kaya niyang kumain ng ilang mangkok ng kanin. Mahilig siya sa haunted house. Hindi siya takot sa dilim. Tuwing nasa haunted house sila, siya ang laging nasa unahan. At siya ang pinakamalakas tumawa. Tama ba ako? Mali ka. Narinig mo ba? Mali ka. Ibig kong sabihin. Sa Jinken. Nagkakamali ka. Bakit? Ang 6 na taon natin, lahat, ganun lang ba talaga tayo? Dahil sa loob ng 6 na taon na yan, ako lang ang umunawa sa'yo. Gusto mo ang bonsto, kaya hinahayaan kitang kanin lahat. Kumakain akong maraming kanin kapag maanghang, para lang mabawasan ang anghang. Sa haunted house, hindi ako tumatawa. Sumisigaw ako sa takot. Ang pagmamahal sa isang tao ay dapat tandaan ang bawat detalye niya. Kaya hindi mo talaga mahal si Yao Yao. Hindi. Mahal ko siya. Yaw, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Simula ngayon, ako na ang unawa sa'yo. Magumpisa tayo ulit. Maniniwala ka sa akin. Sa Jinken, nababaliw ka na ba? Nakita mo na, di ba? Nakahanap na akong isang tao na mas nakakaunawa sa akin at mas nagmamahal sa akin. Kaysa sa'yo. Yaw, makinig ka sa akin. Niloloko ka lang niya. Dahil wala, ni isang mayaman na anak, na hindi babaero. Totoo yan. At Chen, hindi tama ang sinasabi mo. Si Gu Wangjun ay kilalang mabuting tao. Wala siyang kahit anong iskandalo. Dahil diyan, pinaghihinalaan pa nga ng lahat na baka lalaki ang gusto niya. Lalaki ang gusto niya. Kung hindi, sino namang lalaki ang papayag na maging tagasalo? Yaw, makinig ka sa akin. Pakakasalan ka lang niya para maging cover niya. Totoo yan. Sa Jinken, hindi ka pa ba tapos magwala? Malapit nang magsimula ang kasal namin. Ayokong guluhin nila. Dito. Narinig mo ba? Dalhin niyo sila palabas. Hindi. Yaw, pakinggan mo ang paliwanag ko. Kailangan mong maniwala sa akin. Mahal kita. Yaw. Pakawalan mo ang anak ko. Yaw. Ay, ang groom na to. Bakit niya tinatawag? Ang bride sa kabilang function hall. Hindi mo ba napansin? Ang nasa kabilang hall. Ang pakakasalan niya. Jayang Sinyaw. Ano? Tara, tingnan natin. Pakawalan mo ang anak ko. Pakawalan mo ako. Tiga.
Nakakuha kami ng report mula kay MS Jiang Qinyao. Si Shen Sinan at Zhang Qilan ay sangkot sa kidnapping. Si Su Jingken ay sangkot sa pananakit. Sumama kayo sa amin sa istasyon. Pulis. Sila lang mag-ina. Ang dahilan ng lahat ng ito. Kung may arestuhin kayo, sila yon. Wala akong kinalaman dito. Su Jingchen, ang anak ko para sa'yo. Ginawa ang lahat ng ito. Ngayon na sinasabi mo yan tungkol sa kanya. Karapat dapat ba siya sa'yo? Siya ang padalos-dalos. Anong kinalaman ko doon? Mga salot. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Manahimik kayong lahat. Kayo, tatlo. Sumama kayo sa akin. Ang masasamang lalaki at babaeng ito. Sinaktan nila ang nobya ng ganoon. Ang walang hiya. Sandali. Ang nobyo at nobya namin dito ay inaresto. Ano na ngayon? Kung hindi niyo mamasamain, malugod kayong inimbitahan sa kasal ko kay Amargo. Talaga, Eunice Jiang. Ang bait mo talaga. Karapat dapat kang mapangasawa ang prinsipe ng Jingkuan. Sinyaw. Maligayang kasal. Huwag kang lilingon. Hindi karapat dapat si Su Jingshen. Huwag kang mag-alala. Hindi ako lilingon. Dali. Dali. Pumunta tayo. Sa kasal ng prinsipe ng Jingkuan. Ito ay isang pagkakataong minsan lang sa isang buhay. Mauna na kayo. Amargo. Kung gagawin ko to, okay lang ba sa'yo? Medyo naman. Ako, Mag-asawa na tayo. Tapos Amargo pa rin ang tawag mo sa akin. Kailangan ko pasanayin ang sarili ko. Wang Jun. Ay nako. Hindi pa kayo magkasama. Ang klingi na agad. Wang Jun. Yao Yao. Hindi ba si Su Jingchen ang pakakasal mo? Tita, lahat to ay misunderstanding. Sa akin lahat kasalanan. Masyado ako mapaglaro noong bata pa ako. Nagbasa ako ng nobela. Tapos dinamit ko ang pangalang Su Jingchen para makipag-date kay Yao Yao. Kaya noong panahon na yon, nagkamali si Finyang sa pag-check. Say, magaling. Noon, si Yao Yao ay pilit na pakakasal kay Su Jingchen. Nag-alala pa ako na baka nagkamali siya ng pinili. Pero ngayon, si Wang Jun pala ang pinili niya. Kaya panatag na ang loob ko. Tita, malayo ang biyahe ninyo mula Shangjing. Siguradong pagod na kayo. Pumasok na muna kayo at magpahinga. Sige. Wang Jun. Salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Sa pagpapanggap mo na si Su Jingken. Magiging mag-asawa na tayo. Huwag ka nang maging formal. Pero gusto ko pa ring malaman. Bigla kong ginawa ang lahat ng ito. Hindi ka ba talaga nag-alala? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Para sa akin? Siguro nakalimutan mo na ako. Pero hindi kita malilimutan. Palabasin niyo ako. Pasok ka diyan. Palabasin niyo ako. Hindi ka namin papalabasin. Anong gusto ninyong gawin? Palabasin niyo siya. Ang dami mong sasa. Ikaw rin paso. Paso. Anong ginagawa ninyo? Kinulong niyo kami dito. Palabasin niyo kami. Ayos lang yan. Malapit na tayong makalabas. Palabasin niyo kami. Anong ginagawa niyo? Kapatid, bakit ka nakakulong dito? Kalokohan lang yan. Halika. Ipaggaganti ka ni kuya. Sabi ko na nga ba, anong iniyak mo? Makakalabas din tayo agad. Kuya, hintayin mo ako. Yao Yao. Ikaw ang nagpamulat sa akin. Sa aking kahinaan. Ikaw ang nagpabago sa buhay ko. Mula noon, alam kong ikaw lang ang pakakasalan ko. Ginoong Gu Wang Jun, handa ka bang pakasalan? Binibining Jiang Sinyaw. Sa hiyap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Mamahalin mo ba siya? At alagaan? Habang buhay nang walang iwanan. Opo, handa ako. Binibining Jiang Sinyaw. Handa ka bang pakasalan? Ginoong Gu Wang Jun. Sa hiyap at ginhawa. Sa sakit at kalusugan. Mamahalin mo ba siya magpakailanman? Alagaan siya. Hindi siya iwan habang buhay. Opo, pumapayag ako. Kung gayon, ngayon ang bagong kasal ay magkapalitan ng singsing.
Halika, halikan mo na siya. Halikan mo na. Ang daming nanonood. Hindi maganda kung hindi kayo maghahalikan. Magkunwari lang kayo. Yao Yao. Ikaw ba talaga? Kuya Chen, sumuko ka na lang. Kinasal na siya. Kung wala siya. Wala na rin ako. Huwag kang mapadalos-dalos. Ang hirap nating makakuha ng piyansa para sa'yo kung magkakaproblema ka uli. Tapos ka na talaga. Jiang Xingyao. Hinding-hindi ko hahayaan. Naiwan mo ako. Wang Jun, bumalik na kayo sa Shangjing. Mag-host pa ba kayo ng isa pang wedding banquet? Nakita ko kagabi. Wala ang mga biyenan. Wala nang pakialam kung itutuloy o hindi. Basta masaya si Yao Yao. Tita, huwag po kayong mag-alala. Hindi po dumating ang mga magulang ko. Dahil lang po sa sobrang dami nilang trabaho. Wala po silang ibang ibig sabihin. Tungkol po kay Yao Yao, masaya po sila sa kanya. Nabook na po nila ang flight namin. Pag-uwi namin. Alam mo namang abala ang negosyo ng pamilya Gu. Hindi mo ba alam? Tingnan mo si Wang Jun. Natatakot ka pa ba? Nasaktan niya ang anak natin. Mahal. Ano nang sinasabi mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yao Yao. Nandito ako para sa'yo. Sino siya? Tita, ako po ang boyfriend ni Yao Yao. Sa loob ng 6 na taon. Ako po si Su Jingchen. Sandali. Yao Yao, hindi ba sinabi mo na si Su Jingchen ay palayaw ni Wang Jun? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Huwag mo na siyang pansinin. Baliw lang yan. Palalabasin ko siya. Hindi po, tita. Hindi po. Mayroon lang po kaming hindi pagkakaunawaan. Tita, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Tita, Kwa. Yao Yao, dahil pinili mong kalimutan ang nakaraan, huwag mo na siyang isipin. Ito lang ang patas kay Wang Jun. Hindi po, meh. Natatakot lang po ako. Natatakot ako kay kuya. Baka hindi niya mapigilan ang sarili niya at manakit. Sasama ako para tingnan. bakit? Dati naman, sobrang mahal natin ang isa't isa. Hindi ko maintindihan. Paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ngayon ka pa magtatanong ng bakit? Kung hindi mo kayang kalimutan ang first love mo, sana hindi mo na lang niligawan ang kapatid ko. Niligawan mo ang kapatid ko, pero hindi mo pinahalagahan. Ngayon, nagpapanggap kang nagmamahal? Yao Yao. Maniniwala ka sa akin. Talagang inaasikaso ko na ang diborsyo. Nasa kulungan ang kontrata. Medyo komplikado ang proseso. Bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Kaunting oras lang. Wala akong pakialam kung magdidiborsyo ka o hindi. Hindi mo na kailangang sabihin sakin. Nagdesisyon na ako na sumama kay Wang Jun. Pabalik sa Shangjing para manirahan. Hindi na ako babalik. Dahil sa pinagsamahan natin, pinirmahan ko na ang kasunduan. Bumanggon ka na at magsimulang muli. Mamuhay ng maayos. Kung wala ka, paano ako mabubuhay nang wala ka? Ang buhay ko ay walang saysay. Yao Yao. Gabi na. Kailangan na nating umalis. Pwa, pakisabi na lang, kina mama at papa, hihintayin namin sila sa Shangjing. Huwag kang mag-alala. Nagpadala na rin ako ng mensahe. Kina tiyo at tiya. Hindi. Yao Yao.